Hola from Barcelona. Today, bibisitahin ulit natin si Lola Merce. Tuwang-tuwa yung mga anak ko tuwing pupunta dito kasi kadalasan sila binibigyan ni Lola ng pera. Naalala ko tuloy ang lola ko dati na palagi din ako binibigyan ng barya. Ipapamalengke muna natin siya at susunduin na rin natin ang aking asawa. At pagkatapos ng lunch, maghahanap tayo ng pang-dinner dito sa bakanting lote malapit sa bahay ni Lola. At eto na nga, every Sunday dinadalhan namin ng pagkain si Lola Merce. Pagkatapos maglinis ng bahay, maglaba at maligo, pumupunta kami ng mga anak ko sa isang street market o merkado na malapit dito sa bahay para ipamalengke at sumipsip sa kanya. Baka may iiwang pamana sa akin si Lola. Maganda ang sikat ng araw pero medyo malamig pa rin ang panahon. Dahil tatlo kaming babae, medyo late na kami nakalabas ng bahay. Kaya naabutan na nga pala namin silang unti-unti nagsasara dyan. Kaya medyo namadali na rin kami sa pamimili. Prutas at gulay lang naman ang bibilihin natin. Inuna ko muna itong candies at walnuts para kay Lola. Hindi kasi pwede mawala ang walnuts sa diet niya. Then bumili na rin kami ng mandarina. Grabe, sobrang sarap pala nito. Nung natigman ko sa bahay ni Lola, bigla akong nagsisi na di ako bumili para sa amin. Babalik na lang ako next Sunday. Next, kiwi na makatulong sa ating digestive system. Kung nahihirapan ka magbanyo, alam mo na, i-kiwi mo na. Isa rin ang artichoke sa gusto ni Lola. Mayaman din ito sa fiber which prevents constipation. Baka naman isipin nyo may problema si Lola sa digestion. Wala naman. For prevention lang. Si Lola Merce na yata ang tanging Lola na kilala ko na hindi nag-vitamins or nagtitake ng any gamot. Mapapasana all na lang. Alam ko na din nakukuha sa swerte yan. Dahil simula bata pa daw siya, i-careful na siya sa mga pagkain kinakain niya. Ito nga laging sinasabi ni Lola. Less food, longer life. Bumili na rin kami ng fresh beans, yung may balat pa, para maaliw din sa paghihimay si Lola. Next, eggplant and zucchini. At kumuha na rin ako ng konting banana. 21 euros ang total ang nagastos ko dyan. Almost 1,500 sa pesos. Wala lang, baka curious lang kayo kung magkano rin ang bilihin dito. After mamalengke, tinamad na nga maglakad yung bunso ko. Kaya sumakay na rin siya dyan sa ating shopping trolley papunta sa tindahan naman ng asawa ko. Susunduin natin siya para maaga tayo makapunta sa bahay ni Lola. At ayun na nga ang asawa ko, pogi na masipag pa. Mapapakanta ka na lang ng Tinitrain na nga pala namin ang mga anak namin dito sa tindahan. Para tuwing weekend, pwede na kami magpahinga ng asawa ko. Char lang. So, ito na nga, on the way na tayo kay na Lola. Excited na kami ibalita sa kanya na finally bukas ng online store ng aming Chorizo Filipino. Pero para lang po ito sa mga bansa ng European Union. Bisitahin nyo lang po ang aming online store na Pinay sa Barcelona.com kung interesado po kayo. Nadatnan nga namin si Lola nagluluto pa. Pero nakaredy na yung mga kanin namin dito sa lamesa. Kapag nagluluto nga pala siya niya, nilalagyan niya ng parsley at bawang. Inabot na rin ni Julie ang regalo na din niya na ibigay kay Lola noong Valentine's Day. Kasi nagpunta kami noon sa isang carnival sa Solsona. Dinala na rin namin sa kanya mga ilang pasalubong galing doon. Ay, Yaya Marce, gracias por cuidarme. Vale, que ella está. Y aquí a mi tío Marce, siempre voy a estar. Natouch naman ako sa sulat nitong anak ko at binigyan pa niya ng 10 euros si Lola. Saan kaya niya kinuha ang pera? Tinulungan na namin siya sa pagluluto. Nagdala rin kami ng ilang meat for lunch at ilan na pang stock ni Lola Merce. Usually ganitong inihahanda niya tuwing bibisita kami. Arroz sa lakubana ang tawag sa dish niya. Kanin na may tomato sauce, piniritong itlog sa napakaraming olive oil at piniritong ulam. Swak na. Pero kapag mag-isa lang si Lola, more on gisa-gisa ng gulay, soup, mahilig sa legumes, prutas at minsan lang magkarne si Lola. Ito lang niluluto niya tuwing Sunday kasi ito lagi ang request ng mga bata ngayon sa kanya. Dahil nagugutom na kami at magti 3 PM na, hindi ko na maiwasan pumapak ng mga pagkain na nakikita ko. Sobrang late talaga kasi ng lunch nila dito. Habang nagli-lunch dito na nga namin binilita kay Lola na meron na kaming online store. Congrats daw, pero ano daw ang online store, sabi niya. Hindi kasi bumibili online si Lola. Ginagamit niya lang phone niya pang tawag sa amin. Orange ng kapitbahay, walnut at chocolate donut naman ang dessert namin. Walnut na kaya buksan ni Julia gamit lang ang mga kamay niya. Pero minsan kumuha siya ng bato sa labas at pinupukpok niya. After lunch, inilayasan namin si Lola Merce. Maglilinis mo daw siya ng plato at ayaw niya magpatulog. Kaya nagpunta na lang kami sa bakanting lote na malapit sa may kalsada. Kasama rin ang pamilya ng hipag ko at baby niya, nanguha kami ng wild asparagus na ipapasalubong namin sa bayanan ko. Favorite niya kasi to. Pero sobrang dami, ipinamigay na lang din namin sa ilang kapitbahay ni Lola. Tumambay lang kami maghapon hanggang almost 7 PM dito sa labas ng bahay niya. At nakita ko nga si Lola na inaabot na naman ng pera mga apo niya. Para din talaga siyang Pilipina. Kinuha ko at itinago ko muna at baka mawala pa. At nung kinagabihan, ibinili ko na lang para ilagay nila sa kanilang mga piggy bank. Dito na natatapos ang vlog ko. Ganito din ba ang iyong Lola? Itag mo nga siya. Hanggang sa susunod. Adios!